Samantala, si Judas, dahilan sa malaking pagkakamaling kanyang ginawa, ay bumigay ang kanyang kaisipan at winakasan ang kanyang sariling buhay. Ikasyam na istasyon. Si Jesus ay ipinako sa krus. Nakalabas na sila ng pintuan ng siyudad at mula noon ay tinahak nila ang mabatong daan paakyat sa bundok sa isang tao na labis na napapagod at puno ng sugat. Ang pag-akyat dito ay lalong nagbigay ng ibayong hirap. Ang mga sugat na hindi pa man naghihilom ay lalong nagbigay ng kirot. Ang dugong pansamantalang humimpil ay mutong umagos. Subalit, ang pagnanais na may sa katuparan, ang layunin na muling maibalik ang mga nawawalang kaluluwa sa piling ng amang minamahal, ang siyang naging lakas upang malampasan ang isa pang mahirap na pagsubok. Para maliw na usapan, pagsugalan natin ito. Sasali kayo! Sasali kayo! Oh. Ilang bilang sa'yo? Dalawa! Sa'yo? Apat! Ano mga ain? Ako! Ako! Ako ang nagwagi! Ako! Patawarin niyo po sila! Narin nyo! Parang tinatapos si Kas. Tingnan natin kung darating si Las! Ika-12 istasyon, si Jesus ay namatay sa krus. Pagkatapos ng kanyang salita, ay nalagutan siya ng hininga at biglang yumanig ang paligid. Lumindol ng malakas, sabay kidlat, hulog at hangin. Nasindak ang mga taong naroroon, pati ang mga sundalong Romano.